Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito na ating pinamagatang ang Super Bolik. Nang marinig ni Itay Arnolfo, kay Tio Pablo na matagal nang patay dahil sa sakit, ang kanyang kaibigang kumparing magtatare at nagngangalang si Mang Victor, ay doon pa lamang na nariwa kay Itay ang lahat at totoong iyon ang katotohanan. At dahil do'y mas lalo pa ngang kinutuban itong si Itay na maaaring nagpakita sa kanya ang mga kaluluwa ng tatlong mga sinaunang mga sabongerong may alagang isang panapong na isang Super Bolek. Pero mga bayaw, bakit at papaano silang nagpakita sa akin at papaanong siniguro nila sa akin ako raw ay magkakaroon ng isang Super Bolik na panapong na katulad ng kanilang bolik? Samantalang mga bayaw, alam nyo namang pare-pareho tayong hindi mahihilig na mag-alaga ng isang bolik, hindi ba? Ang tanong ni Itay sa kanyang mga bayaw. Nagtataka naman ang mga ito na katulad ni Itay. Maaaring imposible nga yun, bayaw. Dahil halos lahat ng ating mga alagang mga panabong ay mayahin, dalasapi, gold. Pero bayaw, wala ka bang ibang inahin na pinabarakuhan mo sa isang tandang na bolik? Ang tanong ni Tio Pablo kay Itay. Wala bayaw. Dahil wala talaga akong kahilig-hilig sa bolik at mas maigi pa ang alimbuyugin kaysa sa isang bolik. Napabuntong hininga na lang silang lahat habang sila'y magkakaharap-harap sa inuman. Mabuti pa siguro, wag na nating pag-usapan pa yon at mag-iba na lang tayo ng mapagpipintuhan. At sa kabayaw, Arnolfo, huwag kang mag-alala dahil kung totoo man o talagang mangyayari yung mga sinasabi sa iyo ng mga sinaunang mga sabongerong yon, di mas mabuti, hindi ba? Dahil magkakaroon tayo ng isang Super Bolik na katulad ng kanilang panabong. Ang pambasag na sabi ni Tio Simeon. Nagtawanan silang lahat at kanilang sinunod ang mga sinabing yon ni Tio Simeon. Hindi ba nila ang tema o paksa ng usapan sa inuman? Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin mawala-wala kay Itay o sa kanyang isip ang tungkol sa mga sinabi ng tatlong mga sinaunang mga sabongero sa kanya. Nagpatuloy sila, Itay, sa pagdalo sa anumang lugar na merong magaganap na salpukan. Dala ang kani-kanyang mga inaasahang mga panabong at sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ang nooy mga itlog na nililimliman ng aming inahin ay naging ganap ng mga sulog. Matapos ng mga itong maglugon, ang iba sa mga ito'y mga inahin. Ngunit ang tatlo'y magiging mga tandang na maaaring ikondisyon, alagaan ng husto at dalhin sa isang sabungan. Hanggang sa isang araw noon ay meron kaming napansin sa isa sa tatlong mga sulog habang nagpapakain kami nila, Itay, sa aming mga panabong. Dahil, Itay, tingnan niyo po itong isang sulog na ito. Mga mahal naming kaibigan, nais ko lamang pong linawin sa inyong lahat, mga mahal kong mga kaibigan, ang tungkol sa tinatawag pong sulog ay yun pong manok na alanganin pang isabong. Bata pa ito o hindi pa ganap na isang tandang. Tuloy po tayo sa ating kwento. Ang nagtatakang sabi ko noon kay Itay, at isa-isa namang silang lumapit sa akin, si Itay at ang iba ko pang mga kuya. At nang sila ay nasa aking kinaroroonan ay, aba anak, yang sulog na yan ay hindi. Papaanong? Ang sabi ni Itay, hinuli niya at hinawakan ang nooy maamong sulog at kanyang kinilatis ang paa at mga balahibo nito. At doy, ang dalawang sulog na yon ay paniguradong mga mayahin. Pero itong sulog na nasa kamay ko'y hindi ako maaaring magkamali dahil isa itong bolik. Papaano tayo nagkaroon ng bolik? Ang naguguluhang tanong ni Itay, dahilan upang mabilis na pumasok sa isip kong, teka lamang po, Itay, hindi kaya ang bolik na yan ay ang itlog na ating nakita sa kulungang binagsakan ng puno
na nasa gilid ng ating bahay noong may bagyo. Sa sinabi kong yun kay Itay, ay lahat sila'y napaisip at kalaunay. Sinabi nilang, baka totoo ang sinabi kong yun. Malamang anak, ito nga yung laman ng itlog na, isang bulik. At nasisiguro kong magiging mataas na uring panabong ito. Sa oras na ito'y maging isa ng ganap na tandang o isa ng panabong. Ang sabi pang muli ni Itay, kung magkaganoon po Itay, ay ano po ang binabalak nyo? Diyan po sa bulik na yan. Ang tanong ng aming pinakang panganay na kuya, kay Itay, matagal bago nakasagot si Itay at parang naguguluhan pa ito kung ano ang gagawin niya sa bulik na yon. Ngunit nakapagdesisyon siyang, mga anak, atid muna siyang hayaang alpas para maging malaya siya sa ngayon. Ngunit sa oras na ito'y magiging ganap ng isang tandang, ay doon natin siya lalagyan ng tali at igagawa ng hapunan. Ang totoo wala akong hilig sa isang bulik. Pero ang bulik na ito ay ano po Itay? Ay parang magiging swerte sa atin sa larong sabong. Kapansin-pansin na ang kislap sa mga mata ni Itay at ngiti sa kanyang mga labi. Habang sinasabi niya ang mga salitang yon, na parang nagkaroon na siya ng interes sa isang bulik at ang tungkol sa bulik na yon na nasa aming pangangalagay, nakarating sa kaalaman ng aming mga tiyuhin nang silang apat ay pumasyal sa aming tahanan. At katulad namin nila Itay, ay nagtaka at namangha ang mga ito nang makita nila ang nag-iisang bulik ni Itay at sinabi pa ni Tiyo Pablong, totoo ba itong nakikita natin mga utol? Isang bulik? Oo Kuya Pablo, isa kayang bulik at totoo ang ating nakikitang ito. Ang sagot kagad kay Tiyo, itong si Tiyo Ronaldo. Pero, paano ka ba Arnolfo nagkaroon ng isang bulik? Isang bulik na sa tingin ko isang mataas na oring bulik. Ang nagtatakang tanong ni Tiyo Simeon kay Itay. Sumagot naman kaagad sa kanya si Itay at sinabi niyang, ang totoo bayaw, hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon ng isang bulik ang inahin ng sulog na yan na aking ikinulong. Ikinulong ko ang ina ng sulog na yan kasama ang aking mayahing tandang at ang dalawang sulog na kapatid ng bulik na yan ay mga mayahin. Pero yan ay isang bulik. Baka naman bayaw ay bago mo pinagsama o pinagsama sa isang kulungan ng inahin at mayahing tandang mo ay nabarakuhan ng isang tandang na bulik ang inahing yan. Ang sabi at tanong ni Tiyo Rafael kay Itay. Imposible at malabong mangyari yun bayaw dahil matagal kong ikinulong ang ina ng mga sulog na yan. Kaya natitiyak kong ang mayahing tandang ko lang na yun ang nag-iisang ama ng mga sulog na yan. Ang sagot ni Itay kay Tiyo Rafael, ilang sandali pa nag-uwi ka ng may pakikisuyo itong panganay na si Tiyo Pablo kay Itay. At sinabi nitong, bayaw Arnolfo, maaari ko bang mahawakan at makilatis ng mabuti ang sulog na bulik na yan? Pinagbigyan naman ni Itay si Tiyo Pablo sa kanyang kahilingang yon at sumakto namang nang hihingain malapit sa kinatatayuan ni Itay ang nooy sulog pang bulik. At ang isa pang ipinagtataka noon ni Itay sa kung papaanong hindi mailap sa kanya ang bulik na yon dahil ang ibang mga sulog do'y nahihirapan si Itay na hulihin ang mga ito at nang nasa kanyang kamay na ang bulik ay ibinigay niya ito kay Tiyo Pablo at do'y ang bulik na ito ay kapareho ng deskripsyon o katangian sa isang super bulik ng tatlong mga sinaunang mga sabongerong sinasabi mo, bayaw, na nagpakita sa iyo rito at nakausap mo. Isa itong bulik na may dilaw na kulay ng mga balahibo at kulay itim ang kanyang mga paa. Mahaba ang kanyang paa kaya't nasisiguro kong mataas na panabong ito. Namilog ang mga mata ni Itay. At, at maging ng kanyang tatlong mga bayaw nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Tiyo. At dahil doon, Kuya Pablo, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Na ang bulik na yan ay kapareho ng kinatatakutang super bulik noon ng tatlong mga sinaunang sabongerong sina Mang Efraim, Mang Tasio at Mang Toper. Ang may paniniguradong tanong ni Tiyo Rafael sa kanya o sa kanyang kuya. Oo Rafael, dahil sa iyo nang isnilaysay sa akin
ng ating ama. Inaisa ring sabongero, isang mataas at dilaw na bolik, ang panabong ng mga sinaunang mga sabongerong yon. Bayaw Arnolfo, kung totoong lahat ang mga sinabi mo, at ayon mismo sa iyo'y sigurado kang ang tandang na mayahing yon, ang ama ng bolik na ito, ay maaaring may dahilan kung bakit nagkaroon ka ng sunog na bolik sa mga nililimlimang mga itlog ng kanyang inahin. At isa lamang ang ibig sabihin nito. Naging makahulugan ang tinging ipinupukol ni Tio Pablo kay Tay Arnolfo na parang siya'y nagdududa kay Tay Arnolfo. Mabilis namang nahalata at naramdaman yun ni Tay. Kung kaya't, anong ibig mong sabihin, Bayaw, Pablo? Ang tanong sa kanya ni Tay. Bayaw, alam naming totoo ang mga naikwento mong nakausap mo ang tatlong mga sinaunang mga sabongerong yon. At pinaniniwalaan naming hindi ka nagsisinungaling. Bayaw, maaari ko bang malaman kung saan galing ang bolik na ito? Nang ito itlog pa lamang. Bayaw, sa magiging sagot mo sa akin, ay masasagot kung saan nga ba at papaano ka nagkaroon ng isang bolik. Nang unay inisip ni Tay na wag sanang ipaalam sa kanila ang totoo na ang bulik na yon ay ang itlog na aming nakita sa aming kulungang binagsakan ng puno. Nang tumama sa aming probinsya ang malakas na bagyo, dahil baka hindi siya paniwalaan ng mga ito, subalit naramdaman niyang kakampi niyang tunay at tapat sa kanya ang kanyang mga bayaw. Kung kaya't, sinabi niya sa kanila ang totoo. At doy, sinasabi ko na nga ba, kumpirmado Bayaw, mga utol. Anong ibig mong sabihin, Bayaw? Ang nagtatakang tanong ni Tay sa aming tiyuhing si Tio Pablo. At naging panaag rin ng mga pagtataka ang mga hitsura ng iba pa sa aming mga tiyuhin. At doon nagpatuloy sa pagsasalita ito si Tio Pablo. Sa kanilang lahat, katulad ng malagintong panabong nila Mang Kano na nakita nila sa palayan. Nang ito itlog pa lamang, ay isa ring masasabing inkantadong panabong ang bolik na ito at babansagang super bolik na magbibilang rin ito ng panalo. At napakaswerte mo Bayaw, Arnolfo, dahil sa isa ka sa biniyayaang magkaroon ng isang gantong uri ng panabong. Ang sabi ni Tio Pablo na siya namang pinaniwalaan kaagad ng kanyang mga kapatid. At maging ni Tay Arnolfo, kung ganoon, totoo nga ito. At totoo nga ang ibig na sabihin sa akin ng tatlong sina Efraim, Tasyo at Mang Tuper. Oo Bayaw, at saka umpisahan mo na ngayong lagyan ng tali ang sunog na ito o ang bulik na ito. At wag mo nang hayaang pang-alpas. Alagaan mong mabuti at ituring na isang kaibigan sa oras na ito ay maging isa ng ganap na tandang, ay doon na ito magpapakita ng kakaibang mga abilidad sa larangan ng bakbakan. Abilidad na taglay ng isang nakamamangha at kinatatakutang panabong. Sinunod naman ni Itay ang mga sinabi ni Tio Pablo. Nagpatuloy pa ang pagiging sikat ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano sa aming probinsya noon. Ngunit isang gabi noon, makikitang seryosong nag-uusap sa kanilang maganda at malawak na tahanan ang mag-ama. At doy, Papa, hanggang kailan po kaya mananatili sa atin ang hiraw na panabong? Ang tanong ng magtataring si Feliciano sa kanyang ama. Sumagot naman ito at sinabi nitong, sa tingin ko anak Anak, malapit na. Dahil parang nararamdaman ko nang nasa kamay na ng isang mabuting sabongerong katulad ni Kano. Katulad ni Kano ngayon, ang isang pambihirang panabong. Ihanda mo ang sarili mo anak sa oras na dumating ang araw na makita at makabangga ng ating hirawang panabong ng isang sabongerong makikilala at babansag ang isang super bolik. Maraming salamat pong muli sa inyo mga mahal naming kaibigan. Sa inyo pong ginawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga kwento sa ating bagong channel na ito o sa ating side channel na ito. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat. Magandang araw o gabi sa inyong lahat.